natatahakin. Kasi mahirap yung magpapabasa tayo pero wala tayong target, wala tayong tumbok. So, ang Clash of Friday ay inulunsad ng ating DepEd as what has been said by our beautiful MC, Ms. Montajes, by the Department of Education para kapulin yung learning losses natin. Di ba nagkaroon tayo ng pandemic? Prior to pandemic, may mga bata na tayo na nahihirapang bumasa. Nadagdagan pa ng pandemic na yung bata natin ay nakulong. At mapapansin nyo sa bahay, during pandemic, yung bata natin kulang ng interactions. So, ngayon na nasa school na sila, pag uwi nila ng bahay, konting ano lang, wala silang ginawa kundi magreklamo. Mama kasi, hindi nila ako pinapasali sa laro. Mama kasi pinalo ako, pinuli ako ng classmate. Ganun na agad, diba? Not like before na at titibay ng mga bata natin. Kahit binabalya sila, okay lang kasi sanay sila. So, ano nga ba yung Catch of Friday number 1 is it is a two-pronged approach. Ano nga ba ibig sabihin ng two-pronged approach? Number 1 is reading ability in development. Hindi naman natin kay kakailan marami sa mga bata natin ang hirap pa rin bumasa hanggang ngayon. Diba mga nanay? Kahit sa grade 6, may mga bata pa rin po tayo hindi masyadong makabasa. Aminado tayo doon, di ba? Okay. Minsan, mas magandang alam natin yung totoo. Kasi doon tayo nag-uumpisang dumahin eh. Kasi, sabi ko nga, minsan sa DepEd sasabihin na, baka masaktan yung magulang, pero ang sinasabi ko lagi, bakit hindi natin sabihin para at least, ayun ko ba ang DepEd ngayon, hindi tulad dati, di ba sasabihin namin, o yung anak mo hindi makabasa, okay lang sa magulang. Ngayon, bawal na kami magsabi ng gano'n. So yung magulang nagkakaroon ng safe haven na, okay lang kasi hindi naman sinasabi ni Pichong yung anak ko hindi makabasa. So hindi ako gagawa ng action. Di ba? Magkakaiba na ngayon. Pangalawa, since hindi naman 100% sa mga bata natin ay hindi makabasa, marami sa mga bata natin yung magagaling bumasa ng comprehension pa. As early as kinder, magagaling yung bata. Ano ang gagawin natin doon? So, meron naman tayong tinatawag na reading enhancement or enrichment. So, ibig sabihin nito, ngayon, also our Catch of Fridays, magpapabasa kami at yung mga bata na magaling na bumasa ay magbabasa rin, but with comprehension naman sila. Yun po yun. Okay, ano nga ba yung dinedesire ng Catch of Friday? Number 1, the importance of the foundational skills. Ano nga ba yung foundational skills ng mga bata na kailangan nila? Ito kasi yung kanilang sandata para sila ay maging champion sa pang-araw-araw nilang buhay. Kaya mga guru kasi, kung hindi nyo natatanong, kasi ewan ko lang, kasi ako yung teacher, lagi kong pinapakita sa mga magulang, lalo-lalo na nasa section naman ako, yung MELT, yung objectives na tinuturo natin araw-araw, na ito ay kailangan i-master ng mga bata. Meron kaming sinusundan na plano. Ito yung kung napapansin nyo yung teacher, nagle-lesson plan. Yun ang ginagawa namin ng lesson plan. But we must be able to teach our children to master the skill. Ang problema ngayon, nakita ng DepEd na hindi niya kaya ng bata yung skill na i-master na yon. Kaya nagkaroon tayo ng catch up, kailangan natin habulin. Why? Because most of some of our students are lacking with the foundational skills. Ano nga ba yun? Reading, writing, listening, kahit yung viewing, ano pa, speaking, ito yung mga macro skills na dinidevelop namin sa bata. Magpapanood kami ng video. Pag tinanong mo, wala na. Magpapabasa kami, pag tinanong mo, hindi nila maintindihan. Enough na nakakabasa sila, but they are able to express their thoughts, their understanding about the selected reading materials o kaya passage na yon. Yun ang importante na ginagawa namin sa Catch Up Friday habulin. Bakit? Kahit anong turo namin sa araw-araw na ganito dapat nasasabi ang mga salita, hindi nga nila kaya. So, sa lahat ng Friday na yun, gagawin namin ang lahat para ang inyong mga anak ay makabasa. Pero hindi naman ibig sabihin, sa Friday na yun, sa 6 na oras na yun, sila ay magbabasa daw. 3 hours will be devoted for reading activities. Ano nga ba yung reading namin? Hindi yung tipong magbabasa lang sila, but it should be gamified. Ano yung ibig gamified? Pwede silang tumalon, pwede silang kumanta, pwede silang umawit kasi yung mga skills na kailangan namin. Ano pa ba maliban sa foundational skills na kailangan? Pag
Pag sinabi kasi natin foundational skills, di ba yung sinasabi natin sa bahay, ito yung pundasyon. Ang bahay kapag walang pundasyon, babagsak. Di ba? Lagi nyo tatandaan. Sabi ko nga sa mga magulang ko lagi na kayo yung partner namin. Maaaring magagaling yung mga teacher nyo sa pagtuturo, pag-uwi ba ng bahay, ang chine-check nyo ba ang anak nyo? Adaptingin ko nga kung naiintindihan mo ang mga lesson. Tapos sasabihin ng magulang, well, ako, hindi na nga ako nag-aaral tapos tatanungin mo pa ako. Kaya, sabi ko nga sa mga bata ko, huwag kayong lalabas ng classroom nang wala kayong naiintindihan na tingay lang kayo. Yun. Ganoon ako dati kay Higpit, ngayon hindi na. Kaya same na yung mga anak ko sa akin pag ako naging teacher. Kasi, ewan ko kung natatandaan nyo nung naging estudyante ko. Mga parents kasi dito, mga estudyante ko dati ng grade 6, ganoon ako kapag. Ngayon hindi na. Yung next na anak niya naging estudyante ko, si Charles yata. Yung section 2, hindi ko nakakalimutan yun. Pero masipag kasi yun, sir. Yun. So, kami nangingi sa inyo ng tulong kasi without your help, we wouldn't be able to reach our target, which is to help your children. Sabi ko nga lagi na kayo ang magdadala ng inyong anak. Kami ay 1 taon lang. Pagkatapos ng 1 taon, wala na kayo ay habang buhay. Di ba? Another thing is, besides the foundational skills, yung social skills ng mga bata natin. Bakit importante? Sa amin kasi, meron kami tinatawag sa science na ay sa learning strategy na collaborative, cooperative learning approaches. Ano nga, yung dalawa kasi ay magkaiba. Pag sinabi natin cooperative, okay, group 1, punta ka doon sa gilid, mag-usap-usap kayo. But when we talk about collaborative learning, they will have to go beyond what is being taught by the teacher. Ito yung tinuro ni teacher, mag-iisip sila ngayon ng mas mataas pa doon. Hindi kaya ng bata. Yun yun. Sana naiintindihan nyo. Hindi lang yung mga magulang kasi nagsasabihin lang nila, ay okay lang naman, yun lang, grupo lang naman yan. Pero, by just talking about the topic, nakaka-formulate sila ng higher order understanding about the topic. Hindi lang ganun simple yung groupings na yan, napaka-importante. So doon sa groupings na yan, madidevelop yung social skills ng anak nyo. Paano nga ba siya ugnayan sa mga classmate nyo? Hindi yung pag-uwi, Mama, hindi pa ako, hindi wala na tayo ganun, di ba? Yung mga bata natin napaka-sensitive na. Pati yung magulang natin sensitive na rin ngayon. Di ba inaaway na si teacher? Kahit hindi session yung anak mo, hindi pa nila naman, ganun ang reklamo natin. So I promise you sa aming level, lahat ng mga magulang nagsasabi o tinatanda namin yan, pinilipat na talaga namin. Napakaswerte yung anak nyo kapag sila nasa section 1. Alam niyo naman yan. Pero hindi naman namin mapipili kung kayo hindi may ayaw nyo. Diba? Dapat tayo ay supportive. Hindi natin dapat inaaway yung teacher kasi nga sila ang panandali. We are the 7 parents, baka hindi nyo alam yun. We have the right to discipline your children kasi nga kami ang magulang nyo. Paano nga ba kayo mag-disiplina sa bahay? Ganun din ang disiplina na ginagawa natin. Kung nagagalit kayo, nagagalit din kami. Buti nga kayo, 2, 3, 4 lang ang anak nyo kami. Parang awa nyo na, maawa nyo kayo sa amin. Hindi walang litaan niya kayo na sinigawan. Hangir. Masakit yung para sa amin. Kaya nga lang, kami ay nag-depreciate na ng aming effort sa pagtuturo. Kasi unang-unang nilakusilin natin yung magulang. So, without this targets at without the help of the parents, this wouldn't be possible. So, maaasahan pa namin yung support nyo. Parang hindi ko naman naririnig eh. Maasahan namin? Yes! Baka naman, hanggang sigaw lang, tapos pag meron akong estudyante na close ko ngayon eh. Lagi kong chinecheck yung anak niya, pinapabasa mo ba yung anak mo? Binigyan ko na ng reading materials. Kasi lagi tumatawag sa akin every now and then eh. Oh. Ang number one problem, tinatanong ko yung bata, bakit hindi ka nakakabasa? Grade 3 na, Sir, wala po kami binabasa sa bahay. Nakakalungkot. Kahit naman siguro yung balon ng pinapak, pakulan nyo na. Kasi anak nyo yan eh. Huwag nyo nang masyadong inaasa sa amin. Kaya nga, hindi naman namin kayo sinisisi, di ba? Hindi naman. Nangihingi kami ng tulong kasi yun ay karagyan nyo yung anak nyo, karagyan nyo yung anak nyo habang kayo ay nabubuhay. Kapag kayo ay nawala na sa mundo,
independent na sila. Di ba? Tama? Yun. Tatandaan nyo, we are the second parents and we have the right to discipline. Nasa batas yan. Baka hindi nyo po alam. Okay na? Huwag na kayo namamalo ha. Ipapahiya namin bawal yun. Pero kayo namamalo, di ba? Okay, maraming salamat. Ang kapatuloy na sinasabi. Maraming salamat po, sir. Ang kasunod dito, inspirational message.